Hala, sabog na sabog ang panibagong kasinungalingan ng mga nangiipit sa ating mga opisyal. Akala marahil ng mga mambabatas na ito ay mapapaniwala nila ang buong bansa sa pamamagitan ng mga ipinapakita nilang mga litrato at ebidensya, pero nagkakamali sila. Isang napakalaking plot twist ang nangyari sa pagdinig matapos sumarap at magsalita ang mismong scholar na idinadawat sa issue ni Madriaga. Sa harap ng maraming tao, buong tapang na pinabulaanan at itinanggi ng scholar na siya ang gumawa at may kaugnayan sa mga litratong ipin-presenta sa hearing. Buking na buking ang mga sinungaling na pilit gumagawa ng kwento para lang palabasin na may anomalya. Isipin ninyo mga kababayan, gagamit na nga lang ng ebidensya, palpak pa at hindi pa galing sa totoong source. Ito ay patunay lamang ng pagiging desperado ng mga kalaban na ipitin ang kampo ng vice-presidente, kahit umabot pa sa puntong kailangan nilang mag-imbento at mang-ipit ng mga inosenteng tao tulad ng nasabing scholar. Kitang-kita sa mukha ng mga bumabatikos ang labis na pagkagulat at pagkataranta ng direktang idinay ng scholar ang kanilang mga solid daw na ebidensya. Kung ganitong klase ng mga peking litrato at mga bihirang saksi ang gagamitin nila, paano pa natin seseryosohin ng Kongreso? Dapat panagutin ng sino mang nag-imbento ng ebidensyang ito. Kayo mga kasolid, sang-ayon ba kayong kasuhan ng mga taong nagpapakalat ng peking ebidensya sa loob ng mismong hearing? I-drop ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at i-like ang video. Ang bigang peras. At hindi naman niya nasabi kung saan ang source nito. Paano masasabi ng perang yan ay galing sa masama kung hindi mo man nakita kung saan yan kinuha? Pambira itong committee ni Congresswoman Luistro. Lahat parang affidavit ni Madriaga ay admissible lang. May affidavit na may supplemental pa. Baka naman may extra supplemental pa dyan. Yung extra power tide, yung gano'n. Grabe kayo. Ang witness nyo ay detainee. Akusado ng kidnapping for ransom. Yan ang star witness nyo. With matching murder. Lahat na sasabihin yan para makawala lang siya dyan sa kulungan. Ano ba itong mga hearsay niya ng mga obviously fabricated na sinabi daw ni former President Duterte na si VP Sara ay bad student, saka violent daw sa klase. Bakit? Classmate mo ba siya? Hindi, ano yun, ika nga, piniframe nila si VP Sara na hindi magaling, hindi pwedeng maging presidente, malayo doon sa kanyang, sa kinikwento sa kanya na napakahusay. Ito lang ho, simple lang yan mga kababayan. Kung sa Sambeda, nakalusot si VP Sara dahil doon sa impluensya niya sa bar exam, hindi ho siya makakalusot. Doon lang ho sa pagpasa ni VP Sara at naging abogado siya, masasabi na ho natin na may ulo si VP Sara. Hindi ho sa take 2 kagaya nito si Leni Robredo. Take 1 lang ang bar exam sa kanya. Doon pa lang ho masasabi na natin na matalino, may ulo, may husay, may galing si Vice President Sara Duterte. Hindi ho kayo basta-basta makakapasa dyan at hindi nyo magagamit ang impluensya nyo dyan. Hindi porket magiging asawa mo itong si Jess Robredo, papasa ka na kagad sa board exam mo. Hindi porket ano ka na, ma-influensya na pamilya mo, kagyat papasa ka na sa bar exam na yun. Hindi ho maaari yun. Kaya yung sinasabi niya na mahina ang ulo, nadaan lang sa influensya, violent, hindi totoo. Panibagong kasinungalingan at pambubudol na huna naman yan ni Ramil Madriaga. Alam mo, hawak mo, kung may kamatawa hawak dito mo. kay Madriaga, mababatukan mo to eh. Mababatukan talaga. Hawak mo ang script, Hawak mo Madriaga. hawak mo script. Sige, iyak ka pa. Ayun na nga mga kababayan ang naging reaksyon nitong si Atty. Rowena Gonzon sa mga kabalbalan ng star witness, smoking gun, nitong si Jinky Luistro, nitong si, pangalan ng isa, yung si Kokey, at saka nitong si, basta sila ho dyan, mga may saltik sa utak yung mga yeah. Lipat ho tayo. Eto, Boss Jojo de Guzman ho kayo. Ito, linagay ko dito ang FB niya para makita nyo at makapagpalo ho kayo. Malupit yan si Boss Jojo. Ay, isa yun sa mga, iniidolo nating vlogger sa social media. May prinsipyo, paninindigan. Palakihin ho natin ang followers niya, sundan ho natin itong si Boss Jojo. Jojo de Guzman, Connect TV, palakpakan. Ito. Pakinggan nyo ho kung gaano katinding manloko yan si Ramil Madriaga. Meeting na sinasabi ninyo at kung kailan nyo
I-share nyo ho itong video na to ha. Pagkatapos ho nitong kay Boss Jojo, meron din ho tayong ipapakita na kung saan mapapatunayan ho natin na talagang manluloko, con artist. Yaang si Ramil Madriaga. Po ito binigay sa kanya. Salamat po. Yan. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Tandaan nyo ho yung itsura, pattern, pagka-drawing ng painting ha. Magiging ano ho yan, magiging ika nga vital sa susunod nating mga larawan na ipapakita, okay? Kailangan ho, matalas ang mata nyo, nakikita nyo yung mga pattern, yung mga kulay, yung shading, yung pagkagawa ng kabuuan ng painting na yan. Nako, may napaka-vital ho niyan mga kababayan. Mamaya. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Ako din. Papagawin ko ng si VP Sara. Kasi hindi na kailangan ng scholar para pagawan ng ganyan si VP Sara, di ba? Anong to ko, kung gusto ko kanya ipakita yung sarili niya na ano ako, humanitarian ako kaso kidnapper nga lang. Alam ka, humanitarian, philanthropo, na meron kinakaharap na kasong kidnapping. Di ba? Palakpakan natin. Oh, philanthropo na meron kinakaharap na kasong kidnapping with matching murder. Ganun nung katindi si Ramil Madriaga. Palakpakan na. Ang bait. Lang nga Ramil ha. Pinagawa ko po ng painting na yan. Makakatagos ka dito Hindi ha. ka mawari. Grabe kasi nung Ayan, Boss Jojo. Si Boss Jojo na to. O, boss, nag-init itong si Boss Jojo. Boss Jojo, banatan mo. Tingnan, ayan, nag-message. Merong conversation Merong dito. conversation. Yung totoong may-ari ng painting. Nagulat siya. Sabi niya, ha? They are talking about the painting. The painting. Sabi niya, he's watching the news. Sabi ganon. Tapos ang tanong sa kanya, is that really yours? Sabi niya dito. Sabi niya, yes 1,000%. Ayan, binigay daw ni Madriaga kay VP Sara. Did he buy it from you? Do you know him? Sabi niya, no. I gave that to Sara straight. Sabi niya doon. Nako. Sabi pa, nung may-ari ng painting, sabi niya, I was like, Sabi niya, I'm not a scholar and I'm not from Laguna. Nako. Sabi niya, and I Matindi ha. Ito yung totoong nagbigay kay VP Sara ng painting. give that to her directly when she was mayor of Davao City. Ayan napakalinaw. Napakalinaw. So makikita nyo, hindi po siya taga Laguna, taga Davao po siya. Davao. Ang sinungaling mo. Yung mga sinungaling na ganyan, dapat yan talaga nabubulok sa kulungan eh. Ano ang prinsipyo ng mga abogado? Ano ang binibida ni Ping Lacson? Mamaya ho natin banatan yung binibida na yan. Rerekta ho muna tayo. Dito, ayan. Dito tayo, di ba? Ito ho yung larawan, di ba? Ayan. Yan si Ramil Madriaga, talagang ano pa ini-AI pa. Ng Petra Garavata, palakpakan natin. Ini-AI pa na kung saan kasama si BP at yung larawan. Ano ho larawan? Okay. I-share nyo itong video na to para makita na sabay ng Pilipino kung gaano kasinungaling. Itong may kasong kinakaharap na kidnapping na to. Ha? Kidnapping ang kinaharap na kaso nito. Ha? Literal na nangunguha ng bata. Di umano. Diba? Yun ang kinaharap niya kaso, kidnapping with matching murder. Ganon katindi. Tandaan nyo ho yung pagmumukha na yan. Pagka nasa lubong nyo sa kalye, bigyan nyo ng duffel bag. Ito, tingnan nyo ang pattern. Pattern. Sa pattern tayo ha. Talasan ng mata. Ayan ho, yung larawan ng painting na ibinigay kay BP Sara, hindi ni Madriaga. Eto na ho mga kababayan. Eto na ang larawan na ibinigay ni Madriaga. Ayan ho ang binigay ni Madriaga kay BP. Teka, hindi makita yung itsura. Ayan ho si Madriaga at yaan yung painting na ibinigay kay BP Sara. Okay ha. Tingnan nyo ho ng maigi. Yung original na ibinigay kay BP Sara, ipinagaya ho nitong si Ramil Madriaga. Ayan ang binigay ni Ramil Madriaga. Yang larawan na yan ang binigay ni Ramil Madriaga. Ayan, tingnan nyo ho yung mga pattern, shade ng kulay. Yung original na ibinigay nung pinta nitong painting na to, gold yung background. At yung mga pattern sa gilid, ang shade ng kulay niya orange, black, at saka meron siyang isa, dalawa, tatlo
4 na guhit dito tapos meron siyang parang triangle dito sa baba. Tingnan nun natin yung ibinigay ni Ramil Madriaga, anak ng toka. Sinungaling eh. Oh, naka-Pilipinyana brad eh. Hindi naman yan eh. Oh, teka lang. Ay, hindi ko masagad O, doon na lang sa ulo. Doon lang tayo sa ulo para, dito sa buhok ng binigay na painting kay VP Sara, ang pattern hindi naman, ito ang binigay na original kay VP. Medyo golden yung background, tapos naka-ponytail, merong pink tsaka yellow, orange tsaka yellow. Tapos merong parang nakatirintas ang buhok, meron siyang pattern din dyan. Yung ibinigay ni Madriaga, anak ng toka, para kulay ng tae ang buhok, hindi naman si VP Sara yan. Baka yung kapitbahay nyo yan, Madriaga, hindi si VP Sara. Sinungaling anak ng Petrang Garapata. Eto, ayan, Ramil Madriaga. Yan yun eh. Yan yung binigay niya kay VP Sara. Ayan yun. Hindi naman yan yung binigay niya. Iba ho. Ganon kasi nungaling yung Ramil Madriaga na yan. Anong sabi ni Ping Lacson? Anong sabi ng mga abogado? Falsus in uno, falsus in omnibus. Diyan natin gamitin yan. Falsus in uno, falsus in omnibus. Dito pa lang sa isang larawan na to, mai-establish na natin na sinungaling si Madriaga. Ano gagawin natin dito? Ayan sinungaling Iba Iba yung larawan Yun yung original na larawan. Tapos merong pirma dito. Parang lim ata yung yung pagkasulat. Lim yung nakalagay na nagpumirma, di ba? Nakita nyo si Boy Iyak, di ba? Pagkatapos niyang nag-drawing, lalagyan niya Boy Iyak 2026, di ba? Ito parang merong L tapos IM, parang lim yung nakalagay diyan. Hindi natin alam, hindi natin kilala kung sino yan. Pero ang pirma ng gumawa ng painting na yan. Ngayon, ito yung kay Madriaga. Wala namang pirma. Ano sinasabi nitong sintu-sintu na to? Nuknukan ng kasinungalingan itong mama na to. Kaya, ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, i-share nyo itong video na to. Dahil dito na tayo magkakaalaman. Dito na maghahalo ang balat sa tinulupan. Joel Chua, ilabas mo na yung mga duffel bag mo. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I've noticed. Teka lang i-display ko sa magkabilang gilid nitong ang pangalan nito? Itong gilid ni Joel Chua, yung original na picture yung original na painting at yung replica ni Madriaga para masabi na yung larawan ibinigay niya kay VP Sara. Wait lang ilagay ko. Ayan, para kwentas klaras tayo. Di ba? Para kwentas klaras tayo dito na yang si Ramil Madriaga inuknukan ng kasinungaling. Nakikita nyo mga kababayan, iba yung inahawakan niya, iba yung original na painting na katabi ni VP Sara. Okay? Dalawang magkaibang larawan yan mga kababayan. Maliwanag. Kwentas klaras tayo dito. Ano ibig sabihin? Con artist, sinungaling, kidnapping with matching murder talaga. Tuloy natin. Napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya, Urur. Kami palulukoy mo. Si Raulo ka ba? Ha? Si Raulo ka ba, Ramil Madriaga? Pag nakita kita anak ng toka, makukonyatan kita, langya ka. Konyat lang na. Joke lang. Masyadong mainit ang ulo. Hindi, mapipisil ko na lang pisngi mo. Hindi na konyat. Ang cut mo kasi, sarap mong konyatan. niya dito ay merong siyang, yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Yung sa unang affidavit ninyo. Nako. Madam Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, Nako. ang sabi ninyo dito, nakalagay sa Sinungaling si Madriaga. Wala na tapos na usapan natin dito pa lang sa larawan Falsus in uno. Ano sabi ng mga abogado? Laging sinasabi ni Ping Lacson to Falsus in uno, falsus in omnibus. Pag nagsinungaling sa lahat, nagsinungaling sa isa, nagsinungaling niya sa lahat, di ba? Yan, di ba lagi sinasabi yan? Kay, ang tawag dito, kay
kay Master Sergeant Orly Gutesa, ganyan sinasabi ni Ping Lacson. Falsus in uno, falsus in omnibus. Yun, hindi kidnapping with matching murder. Walang kasong ganon. Magiting na marin yun. Di ba? Large dark bags. So Yun na, hindi yun niyo po na. dito mini-mention yung duffel bag. So ano po ba yung Yun na, pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba pakidescribe ninyo? Ayan na. Duffel bag po, large Duffel bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng Sample. duffel bag dito? Tanggalin ko na to para makita nyo lang si Joel Chua kung gaano siya katanga. Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po yung duffel bag na inyong binabanggit? Yung props. Ay, nakanda yung Meron mga po props. kaming dalawang Ayan. Pinaglagyan ba ng pera yan, Congressman Joel? ganito po. Oh. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala. Wow, palpak. Tanga. Magdadala ka na lang ng props, maliit pa. Sira. Ng toka. Magdala ka ng props, laki-lakihan mo na. Yung maleta galing kay Zaldi ko. Tapos pinakita mo maleta. Kulang yung 35 million dyan. Ang sagutin mo, Joel Chua, ito. Ito sagutin mo. Yung ipinatayong barangay hall sa tapat ng eskwelahan tapos dinurog lang. Bakit? Bakit? Kasi mali yung pwesto. Hinarangan yung hangin na pumapasok sa mga eskwelahan dahil sa pagiging bida-bida mo. Yan ang sagutin mo. Sinayang nyo ang pera ng sambayan ng Pilipino. Nagpatayo kayo ng kung ano-ano na mali naman, hindi dapat. Sa bagay, construction nga pala to. Sigurado, meron na namang politiko na may kickback dito. Malamang sa malamang. Hindi ko alam kung si Joel Chua yan. Tuloy. Yung itsura lang, kamukha. Kamukha? Wala din po. Wala. So, ibig Palpak. Bida-bida. Yan. Hindi ka magbida-bida, ha? Kanya ka. sabihin, pwede ba mas malaki dito? Tatlong doble po o apat. Mas malaki dito? Mas malaki. Wow! Madam Chair. Mali. Mali ang props. Sorry. Ibig sabihin po, Sorry, hindi naging sensational ang pagbibida-bida nitong si Joel Chihuahua. Mali yung ilinabas niya. 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times. Paano bubuhatin yun? Hinihilang ganun. Ulo talaga tong si Romel Madriaga. Lakas ng tama. Bigger. Opo. Doon po sa Lakas ng tama, no? Para kang tanga nun. Ang laki ng bag mo. 3 to 4 times. Paano bubuhatin yun? Kung mag-isa hinihila mo, magmumukha ka si Raul dun sa daan, no? Linagyan mo ng tali. Para ka nagpipenitensya. Anak lang mas to. malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, pahaba po pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan, yun po malapad. Mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos ang kapal po mga isang... Ang kapal, kasing kapal ba ng mukha nitong si Joel Chua? Kasi kung kasing kapal ng mukha ni Joel Chua, malamang maniniwala ako dyan. That would be all, Madam Tapos na. Chair. Anak na Any to. other clarificatory question? Anak na to. The Honorable Ayun Adjong. pala. Thank you, Madam Chair. Adyong. Maraming salamat po. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Gusto ko lang pong linawin yung inyong salaysay dahil ito ay nilahad sa wikang Ingles. Para po maintindihan ng karamihan sa atin ngayon, gusto ko lang pong tanungin yung mga few portions doon po sa inyong paglalahad ng inyong affidavit and yung supplemental affidavit. Madam Chair, let us remember that, again, I also echo the sentiment of my good friend, Representative Lagbas, that we should confine our questions with the complaints under the Saballa et al. Complaint. Party po doon sa complaint na yon ay yung sinasabing utilization ng confidential funds which is amounting to 125 million.
Sinabi niyo po, Mr. Madriaga, sa inyong salaysay, na on December 20, 2022, nakatanggap kayo ng tawag kay VP Sara at sabi niya, and I quote, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip at sa Ombudsman. Tama po ba yun? Although in English, tinagalog ko na lang po yung ano ha. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Tama po. Ito pong si Colonel Nolasco na sinasabi po ng Vice President, ito po yung sinasabi niyo po din sa inyong affidavit na pinakilala niyo po. Na matagal niyo na pong kakilala na ano po yung in what capacity were you together before you introduced Colonel Nolasco to the team of VP Sara or VP Sara? 2018 po ako nag-start sa PSG sa utos po ni dating Presidente Duterte. Okay. Nakilala ko po noon si Colonel, Major pa lang po siya noon, Major Lachica. Nag-introduce po kami ng specialized subject doon. Kasama ko po sila, General Rimando at si General Victor Corpus. Okay. Ayun po yung security safety. So ibig sabihin, kilala niyo nga po, when she referred to Colonel Nolasco, kilala niyo na nga po itong si Colonel Nolasco. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. So pagkatapos po noon, ay nakatanggap naman po kayo kay Colonel Nolasco ng text message na sinasabi po, according to your affidavit, na pumunta kayo sa DepEd Central Office para sa isang transport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So ito pong transport, yung term na transport, according din po sa inyong affidavit, ay nangangahulugan din pong delivery. Tama po ba ang aking pagkaintindi? Opo, Your Honor. Opo, Madam Chair. So yung pag-text po sa iyo na ni Colonel Nolasco na pumunta tayo sa DepEd Central for a transport, alam na ngayon niyo po na meron po kayong delivery na ibibigay doon sa or tatanggapin doon sa DepEd Central Office. Tama po ba? Opo, Madam Chair. Okay, tapos nung dumating na po kayo doon sa DepEd Central Office, nakita niyo may naglalakad na si Colonel Nolasco at may kasamang isang babae na you learned later on as the Special Disbursing Officer, Gina Acosta. Tama po ba? This is also according to your affidavit. Hindi po. Ano pong nangyari doon? Ang kasama po Colonel Lachica po yung lumapit sa amin ni Colonel Nolasco. Kasama niya po yung babae po. Okay. So ibig sabihin, dumating po kayo doon ay kasama niyo po si Colonel Nolasco, tapos si Colonel Lachica, kasama niya po si SDO Gina Acosta. Tama po ba yon? Hindi ko po sure yung Acosta. I can remember her face but not the name. It's, Madam Chair, for the information of this August chamber, according to the affidavit of Mr. Madrega, which he read earlier, on page 12, ang sinabi, page 18, page 18, number 60, at around, and I'm quoting directly from the affidavit of Colonel Mr. Madriaga, at around past 3 to 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel Lachica appeared with a lady who I later learned to be Special Disbursement Officer SDO Gina Acosta. Thereafter, 4 large dark bags were unloaded from the vehicles, 3 large bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Tama po ba yung pagkabasa ko? Tama po. So tama lang po yung pagkasabi ko na nung dumating po kayo doon sa DepEd ay nakita niyo po si Colonel Lachica papalapit na may kasama si SDO Acosta, which you later learned as the Special Disbursement Officer. Tama po ba yun? Tatandaan ko po yung mukha po ng babae pero hindi po ko familiar nung nakita ko sa pangalan nung time na yun. Okay, pero kasi sinabi naman po, later you learned that it was Yes, sir. the Special Disbursement Officer Si Gina Acosta po. Gina Acosta. Ngayon, sinabi niyo din po doon sa inyong salaysay na after few years,
na nalaman sa publiko, and this was also being reported publicly, that the 125 million confidential funds were actually spent in 11 days. At according to you, hindi po yung totoo dahil 24 hours ay nai-deliver na namin yung amount na yun. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair, Your Honor. So yung pinakita po kanina ni aking kasamahan na duffel bags na na-mention din niyo po dito sa inyong affidavit na duffel bags, yun po yung eksaktong nakuha ninyo na received from by you from Colonel La Chica and Gina Acosta, as you mentioned here in your affidavit, as the amount to be transported or to be delivered. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Okay. Nakita niyo naman po yung bag na yon at tinuro pinakonfirm po sa inyo yon at na-describe niyo naman po kung gaano kalaki at kaliit. Tama po ba yung kanina lang, no? Opo, So Your ibig Honor. sabihin, kung kayo pong nag-transport at na-deliver nito, at kayo, sabi niyo nga po, kumuha kayo ng 1 million, ibig sabihin, nahawakan niyo po itong duffel bags na ito. Tama Opo, po ba? opo, Madam Chair. Opo, Your So, Honor. mabigat ba? Opo. Gaano kabigat? Madam Chair. Sa... Probing. The Honorable Adjong, let us confine ourselves Okay. to what Okay. appears in the affidavit already. Okay, I'm just curious because he describes. Yeah, I know. I understand. So I will. No. Matiti-araw tayo niyan. Brad, baka wala nang susunod na hearing. Bahala ka. I will simply, Madam Chair, inform the honorable chamber that as what had intimated earlier by one of our colleagues, that we should confine our questions pertaining to the affidavit of Madriaga when it comes to the second complaint, which is basically the 125 million pesos spent in just 11 days. It appears, Madam Chair, that the person involved in the distribution of this 125 belies the 11 days, but in fact admitted that it was spent within 24 hours. That is exactly what his affidavit is saying, and that was we are trying, Mr. Chair, to actually solicit from him and to confirm whether his allegations, his affidavits are true or not. Maraming salamat, Mr. Madriaga. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Adjong. Any other justice members who wish to raise clarificatory questions? I will be calling Honorable Abante, and then Honorable Jokno, and then Honorable Tinio. Madam Chair, before they, Is this a point of order? no, I just wanted to finalize some of the questions. With the indulgence of the justice members I have called already, mayroon yata pong naiwang question si Kong Ridon. So with your indulgence, we recognize the Honorable Ridon. Maiksi na lang po. Very important po, Madam Chair, Mr. Madriaga, na maging tapat sa komite at sa bayan dito sa usapin po na ito dahil mabigat yung mga paratang. Binanggit po ninyo sa supplemental affidavit yung pong kahandaan po ninyo na magbukas ng inyo pong mga bank accounts for further scrutiny ng komite at ng Senate Impeachment Court in the event na tumawid po ito sa Senado. Do you confirm this commitment that you will allow yourself, allow the committee and the future proceedings or tribunals to open your bank accounts? I confirm po, Madam Chair, So at this, Your Honor. okay, at this point po ba, Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiteng ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigative bodies na masilip po yung nilalaman ng inyong pong bank account. Kasi particularly binanggit po ninyo sa inyong pong affidavit na marami pong kaperahan na pumasok at lumabas sa inyong pong mga accounts. Do you confirm that you will sign a bank waiver? Opo, Madam Chair, I will sign po. All right. Yun lang po, Madam Chair. Thank you. Now we recognize the Honorable Abante. Madam Chair,
Thank you. Is this a point of order, Honorable Not a Ilago? point of order, but may I also be listed in Yes. one of the... Yes. Thank you. Same here, Madam Chair. Yes, Honorable De Lima. Now is Honorable Abante's turn. Salamat po, Madam Chair. Yes, Nabanggit mo yeah. sa supplemental affidavit mo, Mr. Ramil Madriaga, babasahin ko ano po, mula doon sa sa number 14. Ang sabi nyo ay, sometime in 2021, PRRD gave me 25 million. Yun po ba ina-attest ninyong tama? Opo, Madam Chair po.